So, Palm Sunday reflection. So, alam naman natin yung gospel ngayon. Alam na natin yan. Yung triumphant entry until the passion. Pero yung reflection natin yan, totoo yun, nangyayari. Hindi natin masabi tao, kakampi mo, then afterwards, kalaban mo na. Diba? Sineselebrate si Lord nung Palm Sunday, which is a Sunday, pagdating ng Biyernes, gusto ka nang mawala sa mundo. Gusto ka nang pabitay. Well, yung mga punong pare, di ba sinusuhulan din yung mga tao, ginagatungan yung mga tao. Binibigyan ng pera. Di ba? So, yun, na-experience ni Lord yun, except for sin, lahat ng pagiging tao natin na-experience ni Lord. Na-experience ni Lord na ikatuwa, itakwil, sa maraming lugar, mas lalo na sa sarili niyang bayan. Yung Jerusalem, actually, as a divine being, city ni Lord yung Jerusalem, pero siya tinatakwil do. So, na-experience si Lord lahat yun. Diba? Yun din lumalabas na itong Palm Sunday depicts or shows na galit tayo o inis tayo sa mga bagay, kinukutsa natin yung mga bagay na hindi natin maintindihan, or yun yung tendency nating mangutsa ng mga bagay, yun yung tendency nating mangutsa o mamburao, which is hindi naman dapat. I mean, humor is a part of life, yun yung lagi sinasabi, pero yung humor, hindi ka dapat nakakainis ng tao. Diba dapat yung humor is nakakapagpatawa ka. Kaso walang perfect na bagay. Kasama na yung humor doon. There is no perfect thing. Kasama na doon yung humor. Kasi minsan may humor na nakakainis, di ba? So yun. Yun lang masasabi ko ngayong Palm Sunday. No? Marami nagsasabi na gawin mo to, pero hindi mo naman nakita yung especially pag bago mo lang nakilala yung tao. Kung ilang months mo pa lang siya nakikilala, hindi mo pa nga nakikita yung achievement na nagawa niya magmula nung nagsimula siya. Marami nagtatanong sa PWD, nasasabi active ba mga members mo? Sa ibang barangay nga Ibang barangay nga, presidente ng PWD sa barangay, hindi active Di ba? Expected na yun ng PWD, hindi talaga magiging active. Bibira ang PWD active sa Pilipinas. So, yun lang yun. So bago tayo maglabas ng galit o maglabas ng ganyan, ako kasi hindi ko paghihinalaan yung isang bagay na mag-iisip ako agad ng ganito. Yun ang natutunan ko, hindi ako mag-iisip ng parang sabotahe. Ngayong hindi ako mag-iisip ng sabotahe kasi paano ko iisipin na sabotahe or may balak kung hindi ko naman nababasa yung isip ng tao at wala naman ako dun sa organisasyon o sa sistemang alam nung tao na kakilala ko pero wala akong kakilala or taong kilala dun sa sistema o dun sa organisasyon na kilala siya. So hindi ako pwede magsabi ng ganun out of anger, di ba? Hindi porket na inis ako, yun agad ang kasi wala naman akong alam clueless ako. So bakit ako magsasabi ng ganun? And out of anger pa, talagang pag out of anger, minsan may masasabi kang hindi tama. So yun din ang nangyari doon dahil galit sila kay Lord. Unang-una, hindi naman kasi nila alam o hindi nila fully nauunawaan yung kung ano yung sinasabi ni Lord. 1. 2, meron silang sariling view ng Messiah na hindi nila nakikita kay Lord, kaya nireject nila si Lord. Ganon tayo minsan pag hindi umayon sa ating mga plano o sa ating kagustuhan, yun agad ang ating iisipin.
Pero hindi natin nakikita na baka pag nangyari, maging okay. So ako, I never thought of being angry when I am completely clueless of other things. Kasi yung mga Jews nung panahon ni Lord, yung mga tao nung panahon ni Lord, they have a view or they have a description no dapat ganito yung Messiah. At hindi nila nakita kay Lord yun. Kaya na uso yung don't judge the book by its cover. Hindi porket hindi ayon sa description nyo, hindi nga ganun. Di ba? Yun din yung sinasabi natin that God thinks differently than us humans. Iba mag-isip yung Diyos kaysa sa atin. So, who are we to question God? Di ba? Yun na yun. Yun na lang yung sa akin. Yun yung view. Di ba? At ang kagandahan kay Lord, He understands, He sympathizes with our humanity. Di ba? Kasi naranasan niya lahat. So, yun yung ating Palm Sunday reflection. So, yun lang po.